Napakagandang awitin ng Great is Thy Faithfulness na patuloy po nating inaalala ang katapatan ng ating Panginoong Diyos sa bawat mananampalataya. Sapagkat ito lamang po ang ating maaasahan sa mundong ito, walang iba kundi ang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon. Muli po, tayo po'y dadako na sa Sunday School. Sa aking unang pagtuturo, please bear with me. And medyo kabado po, and salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na grasya. Ang ating topic sa araw na ito ay The Gospel Call and Effective Calling. The Gospel Call and Effective Calling. Bago po tayo magsimula ay humingi tayo ng tulong at gabay sa ating Panginoon. Manaming Diyos na mapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagtitiwala, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Tulungan mo nawa kami, O Diyos, na maunawaan po namin higit ang iyong mga salita at pag-aaral patungkol sa Ebanghelyo, Panginoon, na sa kasalukuyang ito, Panginoon, ay nadidistort, Panginoon, ng mga tao, Diyos. Salamat, Panginoon, sa banal mong Espiritu na patuloy na nagpapahayag. Patuloy mo pong hinuhubog ang bawat mga ngaral, O Diyos, upang maging tapat na mga ngaral ng iyong mga salita. Sa umagang ito, Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos. O banal mo Espiritu, kami po ay patuloy na umaasa na ikaw po ang magbubukas ng puso at isipan ng bawat isa sa amin. Magamit po namin ito sa pang-araw-araw na buhay upang lumago po kami sa pananampalataya at kabanalan. Ito po ang aming samot dalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Muli po, para po sa ating topic sa araw na ito is the Gospel Call and Effective Calling. Ito po yung magmumula po sa ating text na pagdinilayan natin sa araw na ito is Romans 1, chapter 1, verse 16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. Kung may kita po natin sa bilang isang mananampalataya, ito yung patuloy, ito yung una po nating mapapakinggan. Ano ang gospel? Kung tayo po ay bilang isang mananampalataya, dapat alam natin kung ano po yung gospel. Sapagkat ito po yung pinangaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. At ito'y wala siyang takot na pinapangaral ang Ebanghelyo. Sapagkat dito po ininvest ng Diyos ang kanyang kapangyarihan upang maligtas ang mga makasalanan na tulad natin. At sa generation natin ngayon, at kung makikita po natin, ang gospel po is, di natin alam kung sino yung nagtuturo ng tama at mali. Kung makikita po natin, ang gospel is patungkol sa person and works ng ating Panginoong Hesukristo. At ating makikita sa Biblia, ang buhay ng ating Panginoon, siya po ay nabuhay ng perpekto, walang kasalanan, at tinupad ang kalooban ng ang ating Amang nasa langit. At ang tanong, what is the gospel? In the Greek New Testament, the noun evangelion or gospel na tinatawag, it appears a little or over 70 times, considering that the entire New Testament is centered on the message of the gospel. It might seem surprisingly that the word itself does not occur more often. And even more striking is how uneven distributed across the writings. Paul uses term more than 3 times as often as all other New Testament authors put together. Most of the remaining events appear in Mark and Matthew, while Luke and John, Peter and James make very little and any use of word. Kung makikita natin, lagi natin hinahanap na kapag meron tayong particular word na hinahanap sa Biblia, is hanapin natin yung dapat ito, malinaw to. Kung makikita natin sa Biblia, kung makikita po natin, ang buong salita ng Diyos is patungkol po sa Ebanghelyo. Mahiwagaan tayo, pero ang banal na Espiritu ang patuloy na nagpapahayag kung ano ang Ebanghelyo at
kung paano ito matatanggap ng isang mananampalataya. The word gospel most simply means good news. The word is not unique to the Christian message, but it was also used in the pagan world to refer to good announcement. In the New Testament refers to the good news of Jesus Christ, the Savior, often used with the assumption that the readers know what the word means. Minsan, pag hindi po tayo nagbabasa ng Bible, ang pagkakaunawa natin sa gospel is parang stock knowledge. Kumbaga, kung ano lang yung nasa isip natin, ayun lang yung sasabihin natin. Parang sa exam, pag tayo ay naghahanda para mag-ready sa exam, gagawin natin, magre-review tayo. Pag wala tayong naaral, or wala na tayong na-review, pagka oras na para mag-review, pagdating ng exam, kung ano yun, kumbaga, hula-hula na lang. Hindi po ganoon ang dapat nating makita higit sa salita ng Diyos. Napakaganda po sa amin na pag-aralan kahapon sa YouthCon, ang mga tao sa mundong ito ay patuloy na ginagraphs, patuloy na inaaral, patuloy na sinasaliksik ang banal na kasulatan. Ang limitasyon ng tao ay akala nila hihigitan, kaya nilang higitan at kaya itong maunawaan sa paraan ng kanilang kalakasan kung ano ang nakakapaloob sa salita ng Diyos. Ayun po yung nakakalungkot eh. Hindi natin kayang arukin ang Diyos na banal at patuloy itong inuunawa ng ating isip. At minsan, lumalagpas tayo. Minsan, sumusobra. Pero ano po ba sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa Ebanghelyo o sa salitang gospel? In Romans 10 verse 15, "And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news." Sa isang kaharian, may kita po natin na kapag sila po ay umalis na sa papuntang labanan, habang nasa malayo, wala pang internet noon, wala pang Facebook o mag-a-update kung anong-ano, magdadala sila ng isang mensahero. At yung mensahero na yun may daladalang kasulatan or isang balita. At dun sa kastilyo, meron dong watcher, nakatingin, tapos may telescope. Ang inaantay niya kung ano yung balita ng messenger ng hari, kung sila ba ay nanalo at natalo. Kapag yung messenger is masayang-masaya, magpupugay ang kaharian sapagkat sila ay nanalo sa digmaan. Pero kapag sila ay malungkot, na nakayuko na, parang parang hahanda na sila na sasakupin sila ng kanilang kaaway sa digmaan. Ito yung patungkol dito na napakaganda ng isang mensahero ng Diyos ay pinapahayag ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoon. Nawa po bilang isang mananampalataya ay hindi po mangrindi ang ating mga tenga kapag napapakinggan natin ang gospel, ang ebanghelyo. Lagi natin iniisip, yung gospel is para lang yan sa mga makasalanan. May kita natin sa Romans 2. Ang salita ng Diyos ibigay ninyo sa mga Griego, sa mga Hentil, sapagkat hindi nila kilala ang Diyos. Kami kilala na namin ang Diyos. Huwag po tayong maging ganon yung kaisipan natin. Maging kaisipan natin, even ikaw ay mananampalataya o hindi, kailangan natin ang ebanghelyo. Sapagkat sabi sa una nating verse na napag-aralan, it is the power of God that bring us salvation to the Jew and to the Greek. Sabi sa isang quote ng isang theologian, si Herman Bavinck, what is the gospel? The gospel is a joyful message that God in Christ reconciled the world to Himself. It is the revelation of divine grace. It is the richest form. Grace that does not merely forgive, but renews. Grace that not only removes guilt, but restores communion. In the gospel, God gives what He requires, for Christ is both the author and the finisher of our faith. The gospel does not ask to climb to God,
but tell us that God has descended to us in the person of His Son. It proclaims that all the treasure of salvation, justification, sanctification, and glorification are found in Christ, who is Himself the gospel. Once we reject the gospel, we reject Christ. When we take lightly the gospel, we take lightly Christ. Ayun po yung sa modern generation. At mamaya, ating aaralin ano bang nangyayari sa modern ages sapagkat mapapalad ang bawat isa. Higit kapag ang bawat mananampalataya ay nakatagpo ng isang iglesia na kung saan matapat na pinapangaral ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos sa lokal na iglesia. Mapapalad po ang mga tao na ang bawat mananampalataya na nakasumpong ng isang biblical church. At yung mga tao na wala sa biblical church is makikita po natin mamaya kung paano sinasalahula ng modern modern churches ang ebanghelyo. And isa po sa isa din si kay J.I. Packer sa Knowing God patungkol sa gospel. The essence of the gospel is this: Jesus Christ, the eternal Son of God, became man, lived a life of perfect obedience, and suffered and died to bear the punishment due to sinners, rising against in triumph. All who believe are justified by His righteousness. The gospel unveils the mercy of God and the sufficiency of Christ for those who trust Him. Faith rests not on our deeds, but on Christ's obedience and sacrifice, securing the full reconciliation of God. Ayun po yung hindi natin nakikita na bilang isang mga tao na makasalanan, tayo ay kaaway ng Diyos. Nakakagawa ka na mabuti? Yes. Pero hindi ayun yung basihan ng Diyos para tayo ay tanggapin. Kaya napakahalaga nating makita ano ang gospel. Ito po'y patungkol sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang sa buhay. Kung makikita natin buhay ng Panginoon, and even the Roman Catholic, in other religion, alam nila yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, sila ba'y nananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo ay tagapagligtas, ay Diyos na nagkatawang tao upang tayo ay ilapit sa ating Ama na kung saan in the creation nasira ang communion ng tao at sa Diyos dahil sa isang kasalanan na ginawa ng ating mga ninuno. Sa ating introduction, the gospel call stands at the center of God's saving work. It is His gracious summons to sinner, urging them to repent and to rest in Christ alone for salvation. Scripture consistently portrays God as the one who initiates and pursues, reaching out those who are spiritually dead, unable to come to Him apart from His mercy. This is the call, not a vague or theoretical idea. It is the very instrument God uses to draw His elect to Himself, displaying His sovereign grace, His righteousness, and the glory of His redemptive purpose. Napakaganda ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag po natin pagsawaan, patuloy natin pagnilayan na paano ang isang makasalanan ay tinanggap ng Diyos sa pamamagitan lang ng salitang pananampalataya. Minsan pag narinig din pananampalataya, parang iba na yung pintig. Ay, wala nang gagawin niya kasi mananampalataya. No. Kung may kita po natin mamaya sa ating pag-aaralan, ano po ba yung element ng gospel sa ating pag-aaralan ito? The explanation facts concerning salvation. Ito po yung unang puntos po natin. Anyone who comes to Christ for salvation must have a basic understanding of who Christ is and how meets our need for salvation. Ito po yung dapat nating maunawaan. Kumbaga, ito po yung pinaka-basic. Kasi kung makikita natin, kung patuloy, habang tayo ay nag-aaral, for example, lagi tayong lagi nating
binibigyang halaga yung mga basic. Lalo na sa mga bata, yung bata sa sobrang atat na matuto, isip sila ng paraan para sila ay mapabilis sa kanilang ginagawang proseso sa paglaki. Kung makikita natin, at minsan naman, sa sobrang paulit-ulit na sinasabi na patungkol sa Ebanghelyo, ay parang yung tenga nila is na nawawalan na ng gana. No? Parang sa pag tayo ay tinatawag ng, for example, tinatawag ako ng asawa ko, tapos sabi ko, ha? Pag di mo naririnig, ha? Ano nga ulit yun? Magagalit siya. Ganun din tayo, yung response natin pagpatuloy natin na papakinggan patungkol sa Diyos. Parang dumarating sa punto na nakakasawa. Kapatid, hindi ito nakakasawa. Ito yung dapat natin pagnilayan. Ang patungkol sa Ebanghelyo. This is the basic understanding who Christ is. Dapat nating malaman. Hindi lang ito basic. Ito yung pangunahin para matanggap natin yung Ebanghelyo. But we need the deep understanding how the gospel saved, how the gospel sanctified, how the gospel glorified, and all. Dahil ito po yung ating napag-aralan, isa po ito sa mga basic na dapat nating pag-aralan. Ano po ba nilalaman ng gospel or the gospel message? All people have sinned. Yan po yung una nating napapakinggan. In Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala. Walang isa sa atin naging matuwid o sumukat o nagtangka. Lahat tayo yung mga tao ngayon, tinatangka nila na malagpasan nila ang Diyos kahit 101% ng kanyang kaluwalhatian. Yung iba pa, tinutuya nila. Pero hindi nila makita yung mismong kalagayan na sila ay walang-wala. Sila ay nagkasala. They are spiritually dead at kailangan nilang mapakinggan ang Ebanghelyo. And the second is the penalty for our sin is death. Romans chapter 6:23. For the wages of sin is death. Kung makikita po natin ang kasalanan na patuloy nating ginagawa ngayon, na pinaglalabanan natin ngayon, akala natin walang epekto sa ating buhay. But sinabi diyan, death. Hindi ko mo death is patay ka kagad. Kumbaga pag kinagat ka ng ahas, lalo na yung cobra. Ang cobra, pag kinagat ka ng cobra, it takes 45 minutes bago ka mamatay. Dahil ang cobra, pag kinagat ka, dadaloy pa yan, marami pang aanin niya sa dugo, hanggang makaabot sa utak, hanggang sa mamatay ang tao. At akala natin sa mga tao ngayon, na patuloy na gumagawa ng kasalanan, akala nila is hindi nila ito aanihin. Ang korupsyon, sa gobyerno, sa pang-araw-araw nating buhay, na wala tayong iniisip, kundi yung sarili lang natin. Gumagawa tayong kasalanan na walang takot sa Diyos. Darating ang araw, ayun yung pagbabayaran natin. Sin is death. Ito po, kung makikita natin yung kalagayan ng spirito natin, kung harap ka sa salamin, kung makikita mo yung kalagayan mo sa yung spiritual state, baka magulantang ka. Kung anong healthy ng katawan mo at makikita mo yung kalagayan mo sa salamin. At kung may kapangyarihan lang ang salamin para makita yung kalagayan ng spirito mo, lalapit at lalapit ka. Gagawa ng paraan para mabuhay yung spirito mo. And letter C is, Jesus Christ died to pay the penalty of our sin. Romans chapter 5 verse 8. But God shows His love for us, in that while we are still sinners, Christ died for us. And mamaya makikita natin kung paano in the modern Christian profession na kung paano nasasalaw lang ang Ebanghelyo. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos. In 2 Corinthians chapter 5 verse 15, the love of God compels us. Compel us is not in the sense of manipulation, but ayun yung bumubuhay sa bawat mananampalataya. Makikita po natin sa verse na ito,
while we still sinners. Hindi bago ka naging matuwid, kundi habang ikaw ay may makasalanan, si Kristo ay namatay sa atin para sa ating mga kasalanan. The second, the invitation to respond to Christ personally in faith and repentance. The New Testament talks about people coming to salvation. It speaks terms of a personal response to an invitation from Christ Himself. In Matthew chapter 11, verse 28 to 30, "Come unto me, all who labor are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and low in heart, and you will find rest for your soul. For yoke is easy and my burden is light." Mga kapatid, ang Ebanghelyo ay nag-iimbita sa mga makasalanan na tanging kay Kristo lang ang tunay na kapahingahan. Mga kapatid, kung tayo ay naghahanap ng kapahingahan, nakatulog ka ng 8 hours, nakatulog ka ng 10 hours, 12 hours, or more than that, pero ang kapayapaan sa isip mo ay hindi nawawala. Hindi yung problema mo sa yung isip na bumabagabag sa pang-araw-araw mong buhay ay hindi nawawala. Ang Diyos ang nag-imbita, hindi lang para mabago yung kaisipan natin. The purpose ng salvation is to save us. Iligtas tayo sa ating current state, na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Sapagkat ang tunay na kapahingahan, ang spiritual rest, ay tanging matatagpuan lang sa ating Panginoon. In some cases in Scripture, both repentance and faith are mentioned together when referring to someone's initial conversion. Hindi po mawawala yung faith and repentance sa pag-proclaim ng gospel. Hindi pwede na tatanggapin na maunawaan mo yung ebanghelyo and then yung result is hindi mo siya i-work out. Hindi natin mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos sa atin. Dapat may epekto. May epekto dahil ito yung katunayan na tinanggap natin ang ebanghelyo. Tinanggap natin ang salita ng Diyos. Tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo na siyang tagapagligtas at Diyos natin sa ating buhay. In Acts chapter 20 verse 21, testify to both Jews and to Greeks of repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. May tati sa passage nito, sinama yung repentance and faith. Inseparable yan. Kumbaga sa pakpak, hindi mo kailangan na, hindi ka makakalipad na ang pakpak mo ay isa lang. Dapat ito ay dalawa. Patuloy itong pumapagaspas. Ganun din sa paghinga, hindi lang breathe in, kundi kailangan mo rin na i-breathe out. At ganun din po sa yung effect, yung response natin. May kita natin kasalanan natin, that's why we need to repent. And kailangan din nating manampalataya. Kailangan nating tanggapin. Sapagkat ito yung pangako ng Diyos sa mga makasalanan. Ito yung patuloy na pinapangaral sa Book of Acts. Wala nang iba patuloy natin babasahin. Wala namang ibang pinangaral niya kundi yung ebanghelyo. Kung paano kumilos ang banal na espiritu sa bawat iglesia. Kung paano natayo ang bawat lokal na iglesia sa bawat lugar sa Book of Acts dahil sa pagpo-proclaim ng ebanghelyo. Therefore, any genuine gospel proclamation must include an invitation to come to Christ in faith, asking Christ's forgiveness of sin. If either the need of repent of sins or need to trust in Christ for forgiveness is neglected, there is not a full and true proclamation of the gospel. Kung walang pagsisisi at walang pananampalataya ang isang tao, kaya binigyan tayo ng Diyos ng karunungan and also discernment to discern na kung yung taong ba yun is tinanggap o nanampalataya na sa ebanghelyo. Sapagkat ang kapatawaran ng kasalanan at ang pagliligtas ng Diyos, lahat yun ay nakapukol sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And even bata, alam yan. At ito yung pinakasentro
ng bawat mananampalataya ang ebanghelyo na dapat hindi po natin kinakalimutan, hindi natin pinapasantabi. Ito gusto ko tong turo na to. Gusto ko tong ito lang yung gusto kong turo sapagkat ito lang yung makakatulong sa akin. Hindi. Ang buong kasulatan ng Diyos, ang buong salita ng Diyos ay kailangan ng isang mananampalataya upang makalakad siya sa kalooban ng ating Panginoon. And sa pangatlo, sa elements ng gospel is a promise of forgiveness and eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. In Acts chapter 3 verse 19, repent therefore and turn back, that your sin may be blotted out. In John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life. Ito'y pumapatungkol sa buhay na walang hanggan. Ang ebanghelyo ay hindi natin, kala lang natin yung ebanghelyo is personal lang natin dito sa mundo. Hindi. Patungkol ito sa buhay na walang hanggan, sa buhay na darating. Ito yung paghahanda ng isang tao na kapag siya ay mamatay, may pupuntahan. Tandaan natin, darating ang araw, may pupuntahan tayo. Maniwala ka sa hindi, kung gusto mo malaman, kailangan mo munang mamatay. Wala naman sa ating gustong mamatay kaagad, mga kapatid, di ba? So, ngayon pa lang, kailangan po nating paghandaan. Kailangan natin kaya napakagandahan na napapakinggan natin yung mga kapahayagan ng salita ng Diyos patungkol sa ating Panginoong Kristo. Sa pag-ibig ng Diyos mismo ang nag-command na talikuran natin ang ating mga kasalanan, manumbalik tayo sa Kanya, pagsisihan natin, sapagkat ang bawat nananampalataya, whosoever believes in the Son has eternal life. At ang buhay na walang hanggan, ito ang pangako ng Diyos. Huwag tayong sabik, kumbaga sa gospel, parang sabik kaagad tayo sa buhay na walang hanggan without living the life of the true gospel sa ating personal na buhay. Patuloy po natin yung gagawin, ipapamuhay, i-work out yung salvation na tinanggap natin sa ating Panginoon. Hindi ko muna i-work out is ginawa mo yun sa paraang na sarili mo and mamaya is tayo ay dadako sa paksa na iyon. In 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2, now I would remind you, brothers, of the gospel I preach to you, which you received, in which you stand, by which you are being saved, if you hold fast to the word I preach to you, unless you believe in vain. Kung walang nangangaral ng ebanghelyo, kung iba yung pinapangaral, baliwala ang lahat. Kaya tayo ay salamat sa Diyos. Patuloy tayong binigyan ng banal na Espiritu upang maunawaan natin kung sino ang ating Panginoon. At ito yung patuloy na in-encourage ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinthians. Ang gospel na pinapangaral, na tinanggap, tinayo, na nistan ng bawat mananampalataya, ay yung nagdala sa atin ng kaligtasan sa ating Panginoon. At patuloy na ipapangaral ng iglesyang ito ang patungkol sa pagliligtas ng ating Panginoon, sapagkat ito yung paraan upang tayo ay maligtas sa buhay na ito. At ito po yung problema sa kasalukuyan ngayon. In Romans chapter 1 verse 16, si Paul hindi niya kinakahiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. At yung ebanghelyo na pinapangaral ngayon is parang ang modern churches ngayon nakakalungkot. Hindi sila naniniwala na ininvest ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa gospel. So ano nangyayari sa modern churches ngayon? They add, they twist, they distort the gospel. And sa pag-aaralan po natin ngayon, ano yung nangyayari ngayon sa ebanghelyo? Ito, makikita po natin ito sa dalawang tema.
Yung isa is pinipervert, sinasalahula. Ang pangalawa is patuloy na pinipreserve, iniingatan. At makikita po natin sa ating topic na ito kung paano sinasalahula ng mga churches ang ebanghelyo. The modern church has always been tempted to reshape the gospel so that it aligns more comfortably with the surrounding culture. In the present age, many versions of the gospel resemble message of the personal therapy, self-fulfilling, rather than biblical calling of true redemption. Ito po yung nawawala ngayon. Kung pupunta, di ko naman sinabi na pumunta kayo Kung pupunta kayo sa ibang mga simbahan na kung saan sinasalaula ang salita ng Diyos at ikaw mismo naunawaan mo kung ano ebanghelyo, it's either magalit ka o either parang ayaw mong pakinggan. Kung meron kang compassion sa salita ng Diyos, iiyak ka kung paano sinasalaula ng modern churches ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo. Dami nang nagsipasok. Kaya minsan naisip yung mga tao Ang dami ng mga religion, dami ng mga churches na nagsikalat sa lugar namin or samud-saring mga probinsya or anything. Hanapin nila, asan ba yung totoo asan ba yung totoong church? Asan ba yung totoong salita ng Diyos na ipinapangaral ng may pagtatapat? At makikita natin dito kung paano nila dinidistort. On the other hand, kung paano pinipreserve ng mga faithful local churches ang ebanghelyo. Sapagkat kung mali yung ebanghelyo na mapapakinggan ng isang tao, magiging ilusyon lang ang lahat. Gagawa siya ng sariling ilusyon na kung gagawa siya ng likhang Diyos sa kanyang isip na ito ang Diyos. Ito ang Diyos. Wala na sa salita ng Biblia. Wala na sa salita ng Diyos mismo. Number one yan. The gospel is God-centered and not man-centered. The biblical gospel start with the character of God. Lagi yan, hindi yan patungkol sa atin. Yung gospel, hindi yan sa atin. Hindi yan po patungkol sa kung gaano tayo kagaling, kung gaano tayo naging mabait, kung gaano tayo naging mabuting tao. Patuloy na pinapaalala sa atin na hindi sa paraan ng tao ang ebanghelyo. The scripture reveals Himself as holy. In Isaiah chapter 6 verse 3, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. In sovereign. In Psalm chapter 115 verse 3, our God is in the heavens. He does call that He pleases. Kung makikita po natin dito yung karakter ng ebanghelyo, patuloy na pinapaalala sa atin na ang Diyos ay banal. Anong magagawa ng Diyos na banal sa isang taong makasalanan na kapag itchay sa kanyang katayuan bilang isang taong makasalanan na haharap sa Diyos, anong mangyayari sa kanya? It's either mapugnaw siya sa kaluwalhatian ng Diyos. May tabo natin, holy, holy, holy. Sa Bible, sa salita ng Diyos, ito yung karakter ng Diyos na 3 beses lang na inulit. Sapagkat kung wala ito, hindi natin siya aariin o hindi natin siya kikilalanin ng Diyos. Ang Diyos ay banal, banal, banal. Anong magagawa ng isang taong makasalanan na haharap sa Diyos na banal? We must tremble sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Sapagkat pinapahayag ng Diyos ang kanyang karakter sa kanyang mga salita. Hindi tayo gagawa ng konsepto ng Diyos sa ating isipan at ayun yung gagawin natin na pamantayan ng Diyos. Ang Diyos ay soberano. Siya ang naghahari sa kalangitan at gagawin niya kung ano yung nais niyang gawin ng sang-ayon sa kanyang kalooban.
na para sa kanyang kaluwalhatian. And He is righteous. In Psalm 11 verse 7, for the Lord is righteous, He loves righteous deed. The upright shall behold His face. And glorious, Psalm 29 verse 2, ascribe the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of holiness. Patuloy tayong mamangha, mga kapatid, sa ganda. Kung paano tayo nagagandahan sa pagliligtas ng Diyos sa Ebanghelyo, ganun din po tayo, mga kapatid, mamangha sa nagligtas sa atin. Ang Diyos mismo. Ang Diyos na nahabag, ang Diyos na umibig sa ating tao na makasalanan. At ito po yung nangyayari sa modern churches ngayon. The modern gospel, however, presents God largely in terms of His usefulness. One who reduces loneliness, bring the purpose, or meets felt needs. In doing so, it diminishes His holiness and ignore His justice. Isa po yan sa mga nangyayari sa mga church, sa mga modern churches. Naalala ko dati na kapag even Bible study, Bible study, dapat may salitang term sila na ginagamit. Yung ba, tinatawag nila cell group. Masyado namang masyadong churchy. Sabi ko, kaya nga nasa church para pag-aralan yung salita ng Diyos. Anong idea yung gagawin mo para sumama yung tao sa simbahan? And some say, boring kapag tinuturo ang salita ng Diyos. Yung iba, sinasabi pa nga, nakakaanto. Kumbaga, so parang gusto ko na umuwi. Parang ayoko na marinig. Parang, sa una pa lang makikita mo na yung state ng tao yung pagiging makasalanan ng tao Kung ang hari ang magsasalita kapag tulog yung nakikinig, may kakayahan siya na patayin. Dahil walang interes yung taong yun. Pero ang Diyos hindi naman siya ganun Pinapakita niya rito na ang Diyos ay banal. Nagbibigay ng imbitasyon ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya mga kapatid, wag po nating ariin na ang Diyos ay boring. Kaya yung sinasabi na the church is boring, parang sinabi mo na ang Diyos ay boring. Lalo na kung pinapahayag yung salita ng Diyos. Huwag nating tangkain na maging boring sa lifestyle natin yung pagdalo ng gawain. Sapagkat ito yung patunay na tayo ay niligtas ng Diyos, na ang ating mga puso ay nagagalak sa Kanyang pagliligtas, sa Kanyang biyaya, at bilang isang mananampalataya, ayun yung bukang bibig ng bawat mananampalataya na niligtas ng ating Panginoon. The gospel is the first revelation of who God is. The message cannot understood apart from His sovereign glory. Lahat po yun is patungkol at pinaka-pinakel ng Biblia na kung sino ang Diyos, kung paano niligtas ng Diyos ang sangkatauhan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Apart from His sovereign and His glory, saan tayo pupulutin? Kahit anong ganda ng mundong ito, lilipas at lilipas. In Mateo chapter 24, Mateo chapter 24, sabi, Heaven and earth will pass away, but the word of the Lord remains. Kahit anong mangyari sa mundong ito, mawala man lahat lang nakikita natin, ang salita ng Diyos ay mananatili at mananatili sapagkat ito yung sinabi ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nanggaling sa Kanyang bibig mismo. At ito'y punong-puno ng kabanalan, punong-puno ng Kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang Diyos ang naghahari magpakailanman. Maniwala ka man sa hindi, ang Diyos ay naghahari. At ito, sa nakakalungkot na kalagayan, ganun po yung mga nangyayari sa mga iba't ibang mga modern church. And number 2 is the presentation of the gospel distort
human nature. Dinidistort nila yung kalagayan ng tao. Where the biblical, dito muna tayo sa modern church. The modern outlook defines humanity as wounded rather than sinful, seeker rather than rebel, and spiritually neutral instead of spiritually dead. Kaya mahirap tanggapin yung gospel sa tao kasi tingin nila sa kanilang mga sarili, mas mabait sila. Mabait. Kumbaga mas nakakahigit sa iba. Pero sinasabi ng Biblia, tayong mga tao ay spiritually dead. In Ephesians chapter 2 verse 1, you were dead in the trespasses and sin. And pangalawa, bulag sa katotohanan. In 2 Corinthians chapter 4 verse 4, in their case of God of this world has blinded the minds of the unbeliever to keep them from seeing the light of the gospel, who is the image of God. Wala tayong kakayahan. Yung iba nga sa pag-aaral namin, sabi ng mga nagtuturo, ang tao ay zombie. Hindi sila spiritually dead, they are brain dead. Kumbaga, may buhay sila pero para silang zombie na naglalakad sa paligid na walang kamalayan. No! Malinaw sa Biblia na tayong lahat ay patay dahil sa kasalanan. Makita natin yung kalagayan natin. Huwag natin sabihin na tayo ay hindi nagkasala. Wala tayong kasalanan. O yung kasalanan natin kayang pantayan ng kabutihan. No. Hindi ayun yung sinasabi ng Biblia. Kung malalaman natin kung gaano makasalanan ng tao, sa bata, paglagay ka dyan ng 2 bata, bigyan mo sila ng laruan, anong gagawin nila? Isang laruan lang. Anong gagawin nila? Mag-aaway. Sino nagturo sa kanila mag-aaway? Wala. Dahil ayun yung nature ng tao. Lalabas at lalabas yung kasalanan sa kanilang puso. Kahit sabihin na, inosente yan. Yes, innocent. Pero, sino nagturo sa kanila? Sino nagturo sa kanila na magsinungaling? Gumawa ng masama? Dahil sa puso ng tao, makasalanan ang nature nating mga tao. And hostile toward God. In Romans chapter 8 verse 7. For the mind is set on the flesh, is hostile to God. For it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Kung makikita po natin na pinipilit nating sundin yung 10 Commandments, hindi ayun yung basihan. Ang basihan para tanggapin tayo ng Diyos, 10 dapat nating masunod perfectly habang tayo ay nabubuhay. Kung bibilang ka lang ng iilan na kaya mong sundin, kahit sabi mo, sige, paramihan tayo, ilan sa'yo. Dati ganun kami mga bata yung sa religion. Paramihan kami ng nagawa sa utos ng Diyos. Kung sino pinakamarami, ayun yung mas matuwid, ayun yung ay mas karapat dapat sa Diyos. Hindi. God demands the 10 Commandments because ayun po yung standard ng Diyos. Hindi mababawasan iyon. Hindi kayang i-alter yon. Kaya man's inability magnifies God's sovereignty. Salvation is not opportunity for the willing but a resurrection of the dead. And number 3, masyadong palang mahaba. So, try ko i-concise dahil konti lang yung time natin. Nagulat ako, bilis na ng oras. The gravity of sin has been minimized. The modern presentation, ganito yung mga nangyayari na ganun nila tinitake lightly yung kasalanan. They are personal brokenness, may mga pinagdaanan sila, psychological dysfunction, na sa kabila ng mga maraming problema na pumasok sa kanilang isip, parang wala na silang parang ayun yung pinupukol ng mga modern churches para i-cater yung mga tao na kapag ikaw ay may personal na problema, lumapit ka sa Diyos. Kapag lumapit ka sa Diyos, lahat ng problema mo mawawala. Tayo na lumapit tayo sa Diyos, dumami yung problema natin. Pero yung kagandahan, mga kapatid, kahit marami tayong problema,
May Diyos tayong lalapitan. And mistake or unmet potential. Oh, kapatid, para makita mo yung totoong potential mo, sumanib ka sa aming church, o lumapit ka sa Diyos. Hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Paul Washer na kung lalapit ka sa Diyos para maayos yung marriage mo, para maayos yung buhay mo, para magkaroon ka ng financial freedom, para hindi ka na magkamali sa pagdidesisyon mo sa buhay. Kung ayun yung tingin mo para makuha mo yung gospel, that's an idolatry. Hindi ayun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos, ang gospel, ito yung magliligtas sa taong makasalanan. At yung sanctification na kapaloob sa gospel, ayun yung hubog sa isang mananampalataya na tumanggap sa ebanghelyo. In Romans chapter 1 verse 8, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and righteousness of men, who by their unrighteous suppress the truth. The downplaying sin is inevitably cheapen grace." Ganun yung ginagawa nilang yung grasya ng Panginoon, ginagawa nilang hindi nila binibigyan ng halaga. Kumbaga cheap lang, kumbaga mumurahin. Kumbaga hindi siya dapat pahalagahan. At dati dati kong church sabi, kapag ang grace ng Diyos is cheap, dapat may discipleship. Sabi ko, parang blasphemy yun blasphemy. Di talaga parang blasphemy sa Panginoon yun Ganun yung paningin nila sa Diyos dahil kaya nilang gawin May abilidad sila na mag-establish ng isang church na sa paraan ng kanilang karunungan para ma-handle yung mga taong yun. No. Hindi cheap sapagkat ininvest ng Diyos ang kanyang kapangyarihan lahat sa salita ng Diyos, ang grasya ng Diyos. Kaya nga may sufficient yung grace ng Panginoon Sufficient yun sa bawat mananampalataya. Ano man yung pinagdadaanan natin, sufficient ang grasya ng Panginoon. So don't take it lightly. Take it delightly. Sapagkat tayo ay nabubuhay lang din naman sa biyaya ng ating Panginoon. Gospel is only good news to those who know the bad news. We stand condemned apart from Christ. And number 4 is Christ's work is reduced rather than exalted. Sa Scripture, ito po yung mga katotohanan na ang Diyos ay ang ating Redeemer. Siya ang tumubos sa kasalanan natin, sa kasalanan at binigyan tayong katuwiran ng Diyos. Siya ang sumunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit at siya yung maghahari magpakailanman. And yet, modern gospel often recasts Christ as a helper, role model, or inspirational figure, one option among many for personal improvement. Kaya may sinasabi na inspirational talk. Doon yung nagsimula na yung para yung mga tao na ma-inspire sa Diyos, gagamitan ng mga flowering words na lumapit ka sa Diyos. Kailangan mong maging, kung gusto mo maggumanda yung buhay mo, kung gusto mo pagpalain ng Diyos, sumunod ka sa Diyos. Minsan ginagamit pa yung tithes. Kailangan mo mag-tithes, kailangan mo magbigay sa Diyos. Kung ano yung binigay ng Diyos sa iyo, binigay mo sa Diyos, ibabalik sa iyo 100-folds. Ganun po nangyayari sa kasalukuyan ngayon. Kung paano sinasalaula, kung paano dinidistort ng modern churches ang ebanghelyo. Christ didn't come to inspire. He came to atone. His cross is not advice. It is accomplished salvation. Ito ang pagliligtas ng Diyos na ang ating Panginoong Jesucristo na galing sa langit, siya'y bumaba na nagkatawang tao, sununod ang will ng Amang nasa langit, at siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, siya'y nilibing, siya'y nabuhay muli. Lahat yun, pumapaloob yung kaligtasan. Para maging accomplish yung salvation natin, lahat yun pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo for us to save. And then the modern churches added it.
Nakakalungkot mga kapatid. Nakakalungkot. And four, the modern gospel redefines salvation. Ito yung matinding pinag-uusapan, yung kaligtasan. Saan ba pumupukol ang kaligtasan? Ito ay, sa modern churches, ito personal na desisyon. Kailangan mo magdesisyon na lumapit sa Diyos kung ikaw ay may pinagdadaanan. Ginagamit pa yung altar call. Dati, hiningi ko ng tawad sa Panginoon dati nung nagturo ko sa mga kabataan. Nagpa-altar call ako. Walang lumapit. Sabi ko, bakit ganun? Kasi hindi ay yung paraan ng Diyos. Yung na-reform ako, talagang iniyak ko yun sa Panginoon. Parang binawi ko lahat ng mga pagtuturo ko na mali. Lahat yun tinama ng ating Panginoon. At dinadaan sa mga events, sa mga revival, and the human choice, ito yung desisyon. Nakapaloob ang desisyon sa kaligtasan ng tao. Ang kaligtasan is heavenly work. And gawa ng tao, hindi heavenly. Hindi kayang pumunta, hindi kayang mag-work, hindi kayang mag-exert ng spiritually deeds. Sapagkat ang salvation is spiritual work and hindi ito kayang manipulahin ng kahit sino man. Ginagawa ng tao ngayon, ng churches ngayon, modern churches, ina-alter nila. And the biblical gospel proclaims regeneration by spirit, faith as a God's gift, repentance granted by divine grace, justification grounded solely in Christ's righteousness. And dahil konti na yung time, dito na yung pinakahuli, pinakatalamak sa kasalukuyang mga modern churches, the prosperity gospel. The prosperity gospel, also known the health and wealth gospel or the word of faith movement, is the modern day theological error that teaches that financial success, physical health, and overall prosperity are granted to all Christians if they have enough faith and speak positive confession. This movement distort biblical teaching by promising material blessing as the reward for faith, ignoring the biblical emphasis on suffering, self-denial, spiritual growth. The prosperity gospel is widely regarded heretical by Orthodox Christian tradition because it prevents the central passage of the gospel and reduce faith to the formula for gaining material and wealth. Kaya isa ito sa mga pinupukol ng mga prosperity gospel. Faith as force. Ito yung spiritual force na kailangan mong ilabas. Sa iyo, kailangan mong i-exercise yung faith para magkaroon ka ng maayos na atmosphere sa buhay mo. And the second is the positive confession. Na think positive lang, kapatid. Lahat yan mangyayari. Do hindi na masama yun, pero yung think positive na walang mangyayari sa yung masama is napaka-imposible. Kumbaga, pag marami nga tayong mali, sasabihin natin, tayo ay hari ng sablay. Isang tama, 10 mali, kahit isang beses mo lang gagawin, pero paulit-ulit na nagkakamali. Wala yan na nasa yung bibig, ang yung tagumpay. Kailangan mong speak, kailangan mong sabihin sa Diyos para ikaw ay magtagumpay. Alisin mo lahat sa mga iyong isipan, yung mga problema mo, para maging maayos yung buhay mo. Ginawang feng shui, yung gospel. Kaya ganun nila sinasalaw lang ebanghelyo. And number 3, material wealth. Ito yung material wealth is a sign of God's favor. Pag mayaman ka, pinagpala ka ng Diyos. Anak ka talaga ng Diyos kasi lahat ng pagpapala nasa iyo. Pero pag ikaw ay mahirap, di ka anak ng Diyos. So, para maging anak ng Diyos ka, magbigay ka sa Diyos. Yan, ganun ang gagawin nila. Lahat ng iyong ari-arian, benta mo, ilagay mo lahat dyan sa harapan. At ialay natin sa Diyos. Ganun, nakakatakot yun. Kahit ako naging biktima din, nabudol din ako niyan eh. Lalo na sa conference, talagang yung pamasahe ko, ibigay mo yan sa Diyos.
Kung ano yung makikita mo sa wallet mo na malaking amount, ibigay mo sa Diyos. Tingin ko, 1,000, pamasahe ko to ah. Sabi ko, wala na, nangutang ako pa uwi. Ganon makapanloko para sabi mo, babalik naman yan ni Lord, 10,000, 100,000. Hanggang ngayon, di pa bumabalik eh. Di pa na investment scam. Ginawang investment ang iglesia, ginawang investment ang church. At ganun yung nangyayari kung may kita po natin, pumunta ka sa isang prosperity gospel, lahat yan, payamanan yan, ang paramihan ang binibigay sa Diyos. Kala nila dun magtatagumpay. At may kita natin sa Biblia, ang buhay ni Pablo, apostol. Naranasan niyang sumagana, naranasan niyang maging salat. Lahat ng yun ay natuto siyang makontento. And the verse 13, and I can do all things to Christ strengthens me. Kaya mga kapatid, alisin natin sa isip na para tayo ay pagyamanin, sumunod tayo sa Diyos. No, hindi ayun yung sinasabi ng Biblia. And health and healing as a guarantee. The prosperity gospel, physical healing is considered part of the atonement of Christ, meaning the Christian are guaranteed to experience perfect health if they have enough faith. Sickness is often as a result of either sin or lack of faith. And hina-hijack nila yung Isaiah 53 verse 5, by His wound, we are healed. Isa po itong prophecy pa sa ating Panginoon na sa pagdanak ng kanyang dugo, tayo ay naligtas. Gagamitin sa'yo, pertaining sa personal na sakit mo, na para gumaling ka sa diabetes, sa yung sakit, sa sakit mo sa puso, high blood, sakit mo sa arthritis, lahat, kailangan mong lumapit sa Diyos. Kailangan mong kulang ka lang ng pananampalataya, kapatid, kaya ka nagkakasakit. No, iba ba, kailangan mong magbigay sa Diyos. Ibis na magbibigay ka sa ospital, nabigay mo na sa maling sa iglesia nagtuturo ng mali. Kaya hindi yan yung pangako ng Diyos. At marami ng mga Kristiyano na namatay dahil sa sakit. Hindi ka Kristyano ka, hindi ka magkakasakit. And the seed, faith, and giving financial prosperity. Yes, giving na. Itong pag-giving na, nakangiti na yung mga prosperity gospel na pastor. Ay, giving na. Makakabili na ako ng jet, makakabili na akong Fortuner, and anything ng gusto ko. And the idea of seed of faith is the key of featuring prosperity theology. Dito sila mas kilala sa financial prosperity. Doon nila ginagamit yung tithes, doon nila yung word na tithes, and first fruit. Lahat ng yun, hina-hijack nila para makuha yung desire nila na makamundo. Para magoyo nila. And may kilalang malaking organization na hindi ko na sasabihin yung org na yon. Christian church yon. Nanghingi sila ng sa church ng over 1 million, papatayo ng simbahan. May nagsabi na nakaabot na ng 10 million to mga 15 to 20 million yung church na yon na nalikom. At until now wala pa silang church. Umuupa pa rin sila sa mga malalaking convention centers. And yung pastor nila, ang ganda ng bahay, 100 millions na tayo alagal, tapos kumuha pa ng farm sa Rizal. Nakakalungkot, mga kapatid, kung ganun yung pastor na mapapakinggan mo bilang isang mananampalataya na pinalaya ng Diyos sa kasalanan, niligtas ng Diyos, takbo. Umalis ka. Binigyan tayo ng Diyos ng kaisipan, ng spiritual discernment to discern kung ano yung tama at maling katuruan. And why prosperity gospel is considered heretical? One is distortion of the gospel. Prosperity gospel shift the focus of the Christian message from spiritual salvation and reconciliation with God to material prosperity and physical well-being. Second is deny of biblical teaching on suffering. Prosperity theology ignores or downplay the biblical teaching on suffering and misinterpretation of Scripture. It often relies on misinterpretation and misapplication of Scripture. And four is undermining God's sovereignty.
The prosperity gospel undermines the sovereignty of God by treating faith and positive confession as a tool to manipulate God into giving blessing. Dahil wala ng oras, hindi na po natin matatalakay. The conclusion is, understanding the gospel call is crucial because it reveals the character of God. It demonstrates His love as He reaches out to the undeserving sinners. It displays His justice as those who reject the call remain accountable for their sin, and it magnifies His sovereignty as He ensures that the purpose of salvation are perfectly accomplished. His mission in the world, bringing the elect into the saving relationship with Christ, growing His church. And example, bago tayo matapos, sa isang illustration, may isang hari na at ang kanyang reyna sa isang kaharian. And sabi ng hari, aalis muna ako. Pupunta ako sa malayo, maglalakbay ako sa malayo. Sabi niya, ingatan ninyo yung queen sapagkat pinaka-precious to sa akin. And dumating yung mahabang panahon, una nagagandahan sila sa reyna kasi nakaputi, sobrang attractive tignan. And lumipas yung panahon. Anong nangyari? Parang may kulang sa reyna. Reyna, lagay mo to, ganyan, pampaganda. Kumbaga, para maging maikli yung kwento is, naging kakaiba na itsura ng reyna. At darating yung hari, galit na galit. Anong ginawa ninyo sa reyna ko? Sa aking queen? Bakit ninyo sinalaula? Bakit ginawa ninyong parang masakit sa paningin na hindi kaakit-akit, hindi naaayon sa pamantayan ko? Ganun po nangyayari sa church ngayon, mga kapatid. Ang gospel, dinidisplay ng Diyos ang iglesyang ito. Ang bawat iglesia na tinalaga, na pinili ng Diyos, make it pure. Gawin natin pure. Hindi natin kayang gawin ng sarili natin. Lahat ito, ang basehan po natin ay kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Paano mapanatiling pure ang gospel? Huwag mo nang dagdagan, nakasulat na. At sabi ng Galatians, kung meron man even the angels ang magsabi, na magdagdag na merong ibang gospel. Sabi ng Apostol Pablo, curse. Woe to you. No? Curse is you. No? It's anathema. Matinding sumpa yun. Pakasumpain siya. Kung meron mang ibang ebanghelyo na nangangaral na liban sa ebanghelyo na nasa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, pasalamat tayo bilang isang mananampalataya na napapakinggan natin ang tapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay, bago po tayo manalangin, ay may tanong po ba? Question and answer. Sige po, si Brother Toto. Tama po. Good morning po sa lahat. Magandang umaga po. Talagang maganda yung ating Sunday School ngayon. Nais ko lang pong liwanagin o linawin. Doon po sa punishment of sin na sinasabi doon kanina sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ang nakalagay lang po doon ay for the wages of sin is death. Ang death po doon, ayon sa sinasabi ng ating Sunday School teacher, ay parang kagat ng ahas na 15 minutes lang ay patay na. Ang death na tinutukoy po doon ay eternal death. Walang hanggang kamatayan po yun. Ang tinutukoy po walang hanggang kaparusahan doon sa impyerno. Yun po ang death doon. Yun po yung sinasabi doon sa Revelation chapter 20 verse 14. Hindi po biro-biro na death po yun. Kasi yun po ay kaparusahan doon sa mga taong makasalanan. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na parang kagat lang ng ahas yun o makamandag na ahas. So, ingat po tayo doon sa ganun.
Wala po tayong tekstong mababasa na ganun. Okay po. Thank you po. Thank you. Hindi ko lang po na-emphasize yung patungkol sa kasalanan. It is eternal death. No? Pinapakita lang ng kasalanan ng tao na patuloy nating ginagawa is akala natin ay mamamatay kagad tayo. No? Ang patungkol po yun, di ko lang po na-emphasize. Thank you po. Is patungkol po yun sa eternal. No, wag nating sabihin, ang sin po is kaya kandalin sa impyerno, no? Wag nating isipin na ang kasalanan ay parang walang dating, no? Walang dating sa bawat mananampalataya na kapag lalo na sa mga taong wala pang kapag-kakilala sa Diyos. Nakala nila yung kasalanan nila is hindi nila aanihin 'yon. Aanihin nila 'yon sa kamatayan. Hindi kamatayang spirito. Wala tayong mamamatay sa mundong ito, pero yung spirito natin mamamatay, pupunta sa impyerno. Thank you po, Brother Tata. Meron po bang tanong? Sige po, Brother Paul. Just to add po Sige doon pa. sa tanong ni Bertoto, with regards dun sa sinabi ni Bertoto, totoo ho yun. Ang tinutukoy doon ay hindi basta physical death, dahil ang kabaligtaran niya in the second part, but the gift of God is eternal life. So in contrast to the eternal life, yung death doon is eternal death, which is spiritual death. Now, in relation naman po doon sa sinabi ho ng ating teacher ngayong umaga, kinumpara niya sa kagat ng ahas. Ang punto niya doon ay dahil may mga taong namimiloso po, di pa naman ako patay eh. Ang binigyan niya ng highlight doon, it takes time. Wait ka lang, mamamatay ka rin. At not just spiritual death but also physical death ay bahagi ng bayad sa kasalanan, at hindi mo pwedeng sabihin na well, buhay pa rin ako. Well, wait ka lang. It may take not 45 minutes but 45 years and then you will go. So yun ho yung tinasabi ho ng ating sa discussion, na hindi lang niya na-emphasize yung spiritual death but both are true, and yun po yung ano. So pero meron ho tanong, hindi ho galing sa akin, galing ho kay Brother Boy. Ang tanong niya ho ito, good morning, bakit sinabi sa Bible na maganda ang paa o mga paa ng mga naghahatid ng good news or ng gospel? Doon po sa passage ng sa Romans 10:15 na kinot kanina, sapagkat ito po yung nagdadala ng kaligtasan sa mga tao. Ito po yung mensahe na hindi tinatanggap ng tao. Kaya po good news eh. Ito yung good news dahil may bad news eh. Na darating kapag hindi natin tinanggap yung good news na nakapaloob, which is the gospel, na dapat natin itong tanggapin habang tayo ay nabubuhay pa. Ito yung good news. May pag-asa tayo mga kapatid, but the mercy of God is rich in His mercy. That's why ang ating Panginoong Kristo ay niligtas tayong mga makasalanan dahil sa bad news. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili dahil may paparating na kamatayan, which is the eternal death. May additional po? Sige po. Thank you po ulit. Gusto ko lang po ulit linawin. Doon po sa spiritual death at eternal death. Magkaiba po yun. Yung spiritual death po, ito po paghiwalay natin sa Diyos dahil sa kasalanan. Spiritual death, patay po tayo sa harap ng Diyos dahil sa kasalanan, hiwalay tayo. Iba po ang eternal death. Ito po'y kaparusahan doon sa mga tao nang nandun sa impyerno na hindi sumampalataya kay Kristo. Yun po ang eternal death. So tayo pong lahat, kahit po tayo buhay, sa mata ng Diyos, habang tayo po ay hindi ligtas, hindi tayo Kristiyano, hindi natin tinanggap si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, spiritual death po tayo. Ang in-example kanina ng ating mangangaral, para tayong zombie. Patay po ba tayo talaga? Physical po, buhay po tayo. Nung nagkasala po si Adan at si Eva, sumagot po sila sa Panginoon doon. Sabi ng Panginoon, saan kayo? Nandito kami. Nagtatago kami. Kasi hubad kami. Nagkaroon po sila doon ng tinatawag na conscience. Kasi nung simula, innocent sila sa kasalanan Nung nagkasala yung tao, nagkaroon ng conscience. Di ba?
Namatay sila spiritual. Hiwalay sila sa Diyos dahil sa kasalanan. So yun ang dahilan kung bakit si Kristo bumaba dito sa langit para tayong lahat ng mga makasalanan dalhin sa harapan ng Diyos, iligtas. So yun po, magkaiba po ang eternal death sa spiritual death. Sige po, thank you. Paglilino lang po ano. Good morning po. Sa akin lang po, lilinawin natin doon sa mga narinig nating pinag-aralan ngayon patungkol nga sa sa stand ng isang Kristiyano, kung saan dapat nakikita natin na hindi lang tayo magaling sa pag-ano ng Biblia, kundi makita natin na ipamumuhay dapat natin. Maging doers tayo, hindi tayo maging tagapagsalita ng mga bagay na hindi makakatulong. Kaya malaking bagay yung mga prosperity gospel na naririnig natin. Bakit? Kinukonsume natin yung mga natututunan natin kung ito ba ay tama. Pag in-apply natin, doon natin mararamdaman yung spiritual na kung saan ikaw nga ay ginamit ng banal na espiritu para maipahayag mo yung totoong kagaya nga nung narinig natin kahapon sa mensahe ni Pastor patungkol dun sa mga patay sa pananampalataya. Total na pag-usapan natin yung pagdating sa doctrine. Ang doctrine kasi talaga ang minsan tinukoy talaga ng Biblia, kagaya nga lang binanggit mo na may curse, sumpain ang sinong nagdadagdag, nagbabawas nito. Kaya yung pagiging doers natin bilang isang mananampalataya, applicable na nakikita sa atin. At hindi dahil sa kaya lang natin sagutin o salitain yung mga bagay na gusto natin. Kaya nagpapasalamat ako dahil kagabi yung inihi kong tulong kay Pastor na ako ay tulutan, makapagpahayag sa mga buhaya kung tutusin. Kung tunay na walang pagkakilala kay Kristo. At yan ay, kaya ko nasabi yon dahil sila ay nakasama ko mula nung kabataan ko, kung paano ako lumaki o nagkaroon ng mga bisyo o nagkaroon ng pamumuhay na hindi tama. Kaya salamat dahil meron tayong pag-aaral patungkol dito sa mga doktrina na maging aware tayo sa ating naririnig. Tapos, kailangan ito magawa natin, yung stand, napakahalaga ng stand. Kaya, salamat dahil tinuturuan tayo, dinadala tayo sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo kasi, may stand siya. Hindi siya yung paramihan, hindi siya yung pagalingan, hindi siya yung nagmamalaki. Yan ang maganda ron. Be humble, nagpapakumbaba ang Panginoon. Hindi siya maramot na ipahayag sa atin yung kabutihan. Kaya salamat dahil binibigay sa atin yung mga doktrina kagaya nga nung may mga, di ba, ang church minsan napopokus sa pera, sa mga pang-aakit, na ikaw ay gagaling, yayaman. Pero yung stand na naririnig mo na sinasabi ng Biblia, all scripture is given by, ang napakatibay dito, yung inspired niya sa'yo, na ipamumuhay mo, magiging doers tayo, hindi tayo magiging listener lang nito. Kaya salamat dahil meron tayong tulad ng pag-aaral nito. Kaya ang tanong ko doon, kailangan bang, mas mahalaga ba talaga yung kailangan natin gawin, yung stand ng isang, hindi ng isang church, kundi ng isang Kristiyano tulad mo, tulad ko. Yes po. Napakahalaga bilang isang individual na mananampalataya ay kailangan po nating i-stand or i-defend yung pananampalataya na naayon sa salita ng Diyos, sapagkat sinong mag-i-stand kung walang tapat na mga ngaral or tapat na tagapagturo ng salita ng Diyos. Kaya po halaga na bilang isang mananampalataya is suriin, aralin po natin. Hindi lang po yung pastor ang required na mag-aral ng salita ng Diyos. Even bawat individual na mananampalataya. Kaya po maraming mga naliligaw na tao is tamad sila magbasa or gusto lang nila nakikinig lang sila. Kasi kung ano yung napapakinggan nila, akala nila is totoo na yon. Bilang isang mananampalataya is dapat suriin natin kung ano yung sinasabi sa Biblia. Ito pa ay katotohanan na sinabi na ito ng Panginoon or ito ba ay panlilin lang sa
sa mga tao na nangangaral or nagtuturo ng mga maling katuruan na napapakinggan ng mga tao. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pagsasaliksik. So, dahil wala na po tayong oras, yung mga reserve nyo na lang po yung tanong po ninyo next Sunday. So, let us pray. Panginoong aming Diyos, salamat po sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Patuloy pong ginagamit upang kami ay patuloy na lumago sa pananampalataya. Tulungan niyo po kami na patuloy po namin itong maunawaan. Patuloy kami sumandig sa iyong mga katotohanan, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang pag-asa ng bawat mananampalataya. Wala na pong iba. Aming Panginoong Jesucristo, na aming tagapagligtas. Maging aming fellowship ay patuloy niyo po itong basbasan, Panginoon. Ikaw po yung patuloy na manguna sa gawain ito. Ito po aming samot dalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you po sa ating lahat at meron po tayong 8 minutes break. So by 10:10 ay magsisimula na po tayo sa worship service. Thank you very much po.